Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 2 ng Disyembre 2025 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:42 ng umaga, araw po ngayon ng Martes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa panibagong impeachment case ni Sara Duterte. Yan po. Yan po ang tatalakayin ko ngayon. Mainit na balita ngayon na marami ang nagsusulong, marami ang naggagarantiya. Opo. O marami ang gusto na ituloy na yung impeachment ni Sara Duterte sa February. Kasi kung susundin po natin yung 1-year ban o yung hindi pwede maghain ng 2 impeachment sa isang taon, ayun, susundin natin yun. Sa February, pwede na. Yun ang sabi nila. Ngayon ay yung unang impeachment ay nakabinbin po sa Supreme Court. Kasi nagkaroon ng motion for reconsideration yung mga House of Representatives. Kasi ang desisyon ng Supreme Court, dinesisyonan nila na mali daw yung procedure. Procedure lang po procedure. O mali yung nangyari. Yung pangyayari lang po Pero hindi nila dinesisyonan yung merit ng kaso. O yung tama ba yung mga basis ng kaso. At hindi nila pwedeng desisyonan yan kasi wala naman silang record O wala sa kanilang kamay yung mga complaint. Paano nila sasabihin ngayon na hindi uubra yung complaint? Hindi ba? Wala sa kamay nila yan. Hindi nila pwedeng desisyonan yan ang merito ng kaso. O mabigat ba ang kaso o hindi? Wala sa kamay nila yan. Ang dinesisyon lang nila ay yung procedure siguro o yung papaano na isampa yung kaso. Ang sabi nila ay minadali daw, hindi na-inform yung iba, ganyan, o ay alam nyo naman po ang tao, hindi ba? Kahit na po yan, pwede nilang sabihin kahit na Pero, ang masasabi ko lang po dyan, kaya nga po, ang Diyos ay siya ang final na hukom. Siya ang maghuhukom. Kasi nga, sa tao, wala tayong aasahan Hindi ko sinasabi na huwag na tayong magtiwala sa mga institusyon. Hindi ko sinasabi na ganyan. Pero sa isang banda, sinasabi naman ng Biblia, walang wala tayong maasahan dyan o walang matuwid. Opo, kahit na isa, wala. Of course, ay sa umpisa lang po yan. Sa umpisa. Ang ibig kong sabihin, bakit sinabi yan ng Biblia, pahapyaw lang yan o sa umpisa para magsisi ang mga tao. Ulitin ko lang bakit lahat po ng subject matter may tinatalakay ang Biblia? Kasi nga, lahat ay pwede. Katulad yan, sa umpisa, ang tao ay ligaw talaga Ligaw. Ganun po yan. At kung hindi siya makaalis doon sa pagkaligaw niya, madali kasi yung suhulan Kahit na sabihin natin na nag-aral sila yan, ay yun na nga Hindi nyo ba napansin?
kaya nilang paikutin ang batas o paikutan ang batas. Katulad yang sabi nila, hindi ba? Hindi raw na-improve yung iba, minadali. O ay, hindi ba? Pero, valid ba na reason yan? Hindi valid yan. Kasi ang procedure po ng pag-impeachment ay ang gumagawa niyan yung lower house. Silang po ang gumagawa niyan. Ngayon, pagdating naman sa paghatol, ang gumagawa naman ng procedure, yung Senado. Paano nila hahatulan yan? Wala pong pakialam ang judiciary dito. O, kuwan nga yan ang impeachment is hindi naman purely judicial semi-political at saka judicial. O, hindi ba? Bakit nila pakialaman yan? At saka, wala silang, yun nga, sinasabi ko, wala silang record na nasa kamay nila. Hindi nila pwedeng husgahan yan. Wala Alaga naman nahuhusgahan nila na wala silang kaalam-alam. Ano yung mga complaint? Hindi nila nakausap yung mga complainant, hindi ba? Yun po pero nga, safety rin sila. Ang sinasabi lang nila ay yung sa procedure. Pero kung talagang tutuusin yan, wala din silang pakialam dyan sa procedure yan. Kahit may lapse yan, pananagutan dyan ng lower house. Kasi sila po ang bahala dyan dyan sa procedure na yan hindi ba? Ay bakit nila? Ay alam mo naman, hindi ba? Hawak ni Duterte ang buong Supreme Court. Mas marami kasi ang nai-appoint niya dyan. Okay? Pero hindi na ako magtatagal yan, Hindi ko natatalakayin yan. Kasi nga, maniwala man ka sa hindi, ay yan po talaga ang nangyayari. At alam na po ng Diyos yan. Alam ng Diyos yan. Yung tao, ay kaya nga sinabi ng Diyos mga judges, huwag kayong tumanggap ng suhol. Bakit sasabihin yan, hindi ba? Paulit-ulit po yan sa Biblia. Kasi ang suhol nakakabulag ng mata, hindi ba? At saka nakaka-alter, hindi ba? Naiiba po yung mga narration, hindi ba? Yung mga content creator, naiiba kung nakakatanggap ng suhol. Ayan din, yung mga yung mga judges na yan, naiiba ang content nila o yung narration nila. Ayan po hindi ba? Ay nakasulat po yan sa Biblia. Ay ang Biblia naman po ay totoo, hindi ba? Maaring kung iba ang pagkatingin ay hindi totoo, pero yung subject matter doon, iba siguro, iba. Opo, kaya ganun. Yung po ang napag-alaman ko dyan sa Biblia Lahat kasi ng klase ng problema, lahat ng katanungan o sitwasyon, may masasabi ang Biblia. Kaya hindi mo pwedeng, ito na yan, ito na yan. Ito na ang solution dyan. Hindi ganun. Ang Biblia, lahat ng klase ng tao, mayroon siyang tinatalakay. Katulad yan, yung mga hindi nagsisi, yung mga gumagawa ng the same offense o makasalanan, hindi ba? Do not judge, sabi niya. Hindi ba? Ay kaso, ginagamit yun Yung salita na yun na do not judge, hindi. Ang sinasabihan doon, yung mga contrary people, yung ayaw maniwala sa Diyos, do not judge. Pero yung mga nagsisi na, yung mga siguradong-sigurado na maliligtas, inuutusan naman yon na judge even yourself because the judgment will start in the household of God. Ayan po, hindi ba? Magkaiba po yan. Kaya hindi mo pwedeng sabihan yung isang taong ligtas o yung na-born again na o yung ayaw na yung mga kayamanan na yan kasi naintindihan na niya hindi ba? Naintindihan na niya na you will never satisfy, hindi ba? Kung gusto mo ang pira, you will never satisfy. Yun po ang itinuturo ng Biblia Ay paano ka ngayon, hindi ba? You are craving for things
that will never satisfy. Hindi ba? Yung pira, hindi ba? Oh, ngayon milyon, susunod bilyon, ano susunod dyan, hindi ba? Ay, baka aabot pa yan ng, ano bang susunod sa trilyon? Oh, hindi ba? Oh, maraming nagsasabi ang nakuha o nakurakot ng pangkat ni Duterte, yan sila, yung mga kanyan, aabot ng trilyon yan. Kasi ang nautang natin yung nautang lang nung panahon ni Duterte, more than 6 trillion. Oh, maari ang 1 trillion doon sa utang natin sa ibang bansa, napunta lang sa mga galamay ni Duterte, pati na kay Duterte. Ayan po hindi ba? Oh, they will never satisfy nga Oh, ayan po ang paunang salita ko lang Ngayon ay sa February, pwede na naman. Ang masasabi ko diyan, kung sino ang totoo ang pinaglalaban, yan po ang masasabi ko at yan po ang tatalakayin ko. Kung sino ang totoo, kung sino ang nagsasabi ng totoo, siya ang may itatagal. Opo. Dahil hindi sila manghihina. Hindi manghihina po yun. Kung ang nilalaban mo ay katotohanan, hindi ka manghihina. Ganun po yan. Pero kung ang nilalaban lang nila, at ngayon nga, nakikita ko, hindi po hihina yung impeachment complaint na yan. Kasi totoo po ang pinaglalaban Dadami po yan at bibigat yung mga nagklamor. Bibigat. Pabigat ng pabigat yan. Ngayon nga nakikita ko ay yung mga tao all walks of life, hindi ba? Ayaw na ng korupsyon po Oh, ayaw na. Umaangal na din sila. Oh. Kasi nung panahon ni Duterte, natakot yung mga tao, hindi ba? Ayaw nila mag-complain. Oh, kasi nga ay pwedeng patayin Iyon po ang isang nakikita ko, bakit si Duterte pumatay ng mga tao para matakot ang mga tao, hindi siya sitahin. Oh. Ang description po yan ng Biblia, yung ginawa ni Duterte, para siyang hari. Ayan po para siyang hari. At ngayon, bagamat ito si Bongbong ay mahina, sabi nila, ay ako naman, ay naniniwala naman ako dyan, mahina o parang mabagal, ay pero okay na yan kung ikukumpara kay Duterte. Okay na po si Bongbong. Kasi nga si Duterte po ay with impunity Hindi ba? Pinakulong si Dilima, hindi ba? Pinasara ang ABS-CBN, hindi ba? Si Trillanes nirebuka, hindi ba? Nirebuka yung pardon. Ay, grabe na po yan, hindi ba? Binilanggo si Dilima ng halos 7 taon na wala namang kaso. Grabe na po yan. Hindi ba? With impunity nga At kaya nga ngayon, itong mga nasasangkot dyan, sila Joel Villanueva, sila Chis Escudero, akala nila tuloy-tuloy. Akala lang nila. Pero may Diyos po May Diyos. At ang tinatawag ng iba dyan, si Kainso, ang tawag niya dyan, God works in mysterious ways. Ayan po. At yan nga ang ipapanhik ko sa inyo. Proverbs 19, verse 21. Many are the plans of a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Yan po ang isishare ko sa inyo. Nagplano ang Duterte na ang papanaluhin nila ay si Bongbong Marcos. Nagplano sila, hindi ba? Plano nila yan para kontrolin nila. Ay gano'n nga ang nangyari. Yung first year at saka second year, kinontrol nila yan.
mga tauhan na Duterte ang kumukuha po ng mga waiting lord. Yung mga, ayun na nga ang, nakabasa po ako ng isang comment dyan sa YouTube Ako, naniniwala po ako Ang sabi nila, paano hindi mag-aaway yan? Ay doon nga sa Central Luzon. Sabi nila, kung 500 million isang buwan ang nakukuha dyan sa pugo at saka dyan sa illegal gambling na yan o mga waiting, kung 500 million isang buwan, ay puro mga Duterte boys ang kumukuha Mga kabig na Duterte, mga tauhan ni Duterte. Adi umangal naman yung mga yung mga tauhan ni Bongbong Marcos, umangal. Ayan nga na nga. Kaya ganyan yan. Nag-aaway-away. Ano pa nakasulat? Many are the plans of a person's heart. Marami raw ang plano ng puso ng tao. But it is the Lord's purpose that prevails. Ayan po. Pero ang masusunod ay ang purpose ng Panginoon. Yung panukala ng Panginoon o yung mga kanya, mga palatuntunan niya ang masusunod. Ayan po. Hindi ba? Pinanalo nila si Marcos. Alam ko yan, mga kababayan, mga minamahal, alam ko yan. Ako, 100% ako. Dinaya lang yung eleksyon. Dinaya yan. Ngayon ay sige, padaanin na natin. Dinaya nila. Nanalo si Bongbong. Nanalo. Pero hindi natupad yung balak nila na ang parang uupong presidente ay si Sara. Hindi ba? Gusto nila kontrolin si Bongbong pero hindi nga mangyari kasi nga may Diyos Ganun po yan. Many are the plans of a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Ayan po. Ay kung umasta sila, hari, pati nga po Diyos At nagtataka ako doon sa mga religious leader, katulad ni Eddie Villanueva, hindi ba? Bakit naku po. Dapat yun right away ay kumalas na sila, ay hindi nga pala makakalas. Hindi pwedeng kakalas yung mga Villanueva dyan. Kasi nga, inaayos yung mga kaso nila Hindi ba? Ayan na. Bakit ang Iglesia ni Cristo ay sinabihan na God, who is this stupid God Kung talagang born again sila, ayaw na sila hindi ba? Sinabihan na ang Diyos na who is this stupid God? Sabi ni Duterte yan, sinabi niya na who is this stupid God? Nagmamagaling nga Hindi ba? Na kunyari siya ang magaling. Kunyari nakita niya ang mali. Hindi ba? Kunyari na mayroon siyang kaisipan na hindi kayang abutin ng tao. Kaya sinabi niya yon na alam ko naman nanggaling yan kay Kibuloy. Yan ang mga mga fake niya yung ang daming sumusuot sa kanilang pag-iisip. Ang dami kung ano-ano. Ayan po Isaiah 14 verse 24. The Lord Almighty has sworn, nangako, hindi ba? Nangako po ang Panginoon ang pinakamakapangyarihan sa lahat, Almighty, hindi ba? Nangako po siya, surely I have planned. So, it will be. Yung mga plano niya, mangyayari po And as I have purpose, so it will happen. Yan po ang sinabi ng Panginoon sa Isaiah 14, chapter 14, verse 24. The Lord Almighty has sworn, hindi ba? Nanumpa, hindi ba? Ito naman si Sara, ayaw sumumpa yung soon statement niya sana ay pasusumpain siya sa lower house, pati sa Senado, ayaw. Bakit? Bakit? Ito nga ang Diyos sumusumpa When God made a covenant with Abraham,
And because there is no one higher than God, God sworn to Himself, hindi ba? Nanumpa siya sa kanyang sarili, hindi ba? Ay kasi nga, covenant po yan. Dapat may witness na mas mataas sa inyo. Hindi ba? Dapat may mamamagitan. Ay wala nang mataas sa Diyos. Hindi ba? Siya na ang sumumpa sa sarili niya. Hindi ba? Surely blessing, sinabi niya kay Abraham, surely blessing, I will bless you, and in multiplying, I will multiply you. Ayun po, hindi ba? At yung pang-isa, mayroon pang sinabi na isa na those who will bless you, I will bless those who will bless you. Sinabi kay Abraham, but I will curse those who will curse you. Ayan po. Hindi ba? Sinabi po yan ng Panginoon kay Abraham. Kaya nga ngayon, ay ang balita ngayon, yung Iran wala ng tubig. Hindi ba? Wala ng tubig yung Iran. Paaalisin na yung mga tao sa city. Hindi ba? Yung isang city lang, yung Tehran, 10 million people, wala nang mainom. Ayan po, hindi ba? I will curse those who will curse you. Yan po ang sinabi ng Panginoon kay Abraham. Pero ang maganda rito ay surely ang sabi ng Panginoon, I have planned, so it will be. Ayan po, mangyayari yung mga plano. And as I have purpose, so it will happen. Yang paggamit po ng mga word dyan, tama na tama po yan. Wala kang maipipintas, wala kang pwedeng baguhin dyan. Ang tao pwedeng magsalita ng kahit ano pero maraming mali. Opo, kung minsan nagsasalita tayo, iba ang ibig nating sabihin. Ganun po. Pero ang Panginoon po, sigurado po ang mga word na ginagamit. Surely, as I have planned, so it will be. And as I have purpose, it will happen. Ayan po. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi mali yan. Hindi pwede, Okay, Genesis 50, verse 20, chapter 50, ito po ang nangyari kay Joseph the Dreamer, na kung saan ay si Joseph po, dahil naiinggit yung kanyang mga kapatid sa kanya, kasi paborito siya nung tatay niya, ni Jacob, paborito siya, ay inihulog sa bangin, sa balon. At iiwanan na sa sana. Ngayon ay umangal yun si Judah, yung panganay na anak. Ay bakit ay mamamatay yan dyan, sabing ganun. Hindi pwede yan, sabi ni Judah. Ngayon, kung gusto nyo, ipagbili na lang natin sa mga kalakal, hindi ba? May dumaan na businessman, mga merchandise, may dumaan papuntang Ehipto. Ay noon, pwede kasi ibinta yung mga yung mga alipin pwedeng ibinta yan. Opo. At noong mga panahon na yan, ay hinuhuli po ang mga tao para, produkto po yan tao produkto, hinuhuli yan para gawing slave o kaya ibibinta. Opo. Yan po ibininta nila si Joseph. At pagdating naman doon sa Ehipto, ibininta naman si Joseph, yung kapatid nila, doon sa, yung istorya dyan ay doon sa general of the prison guard ng Ehipto. Bininta siya doon. Ay nakursunadahan siya nung asawa, ay riripin siya, ay tumakbo siya. Ayun ang istorya dyan. Hanggang sa nakulong si Joseph, pero alam niya yung mga dream Yung dream ng paro ay hinulaan niya. Ayun, naging siya, sa madaling kwento, naging
siya ang chief minister o prime minister ng Egypt. Dahil doon sa hinulaan niya na magtataggutom ng 7 taon. Pero bago yun, magkakaroon ng magandang ani ng 7 taon. Hinulaan niya yung dream ng hari, yung panaginip ng hari. Ay ano ang gagawin natin? Sabi ng Paro, magtayo tayo ng mga imbakan ng trigo at doon natin i-embak yan, yung 7 taon na yan. Para doon sa 7 taon, mayroon tayong makain o maipagbili. At ganun nga ang nangyari. Kaya ginawa siya ng chief prime minister. Ngayon, nung yung mga kapatid niya pumupunta na doon sa Ehipto para bibili ng bigas o ng trigo, ayun na. Doon ayun, ang kwento kasi ay nagpakilala na siya na ako yung kapatid nyo na si Joseph na ibininta nyo sa merchandise, hindi ba? O, ibininta nyo ako, sabi niya, at ito nga, itutuloy ko lang ito, no? You intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Ayan po. Kung ano man yung kalukuhan na ginawa nila, ibininta nila yung kapatid nila, pero dahil doon ay naging prime minister ng Ehipto at doon nga, dinala na sila doon lahat. Kasi nga taggutom na eh. Buong area po ay wala nang makain eh. O kaya 70 people na mga Israelites doon na natira sa Ehipto. At dumami yan. At natira doon ata ng mga 300 years. At doon na lumabas si Moses. Ayun na. Exodus na naman yan. Aalis sila sa Ehipto. After 300 plus years. Opo. Yan po ang kwento dyan. Pero ang sabi po ni Joseph, yung ipinagbili nila na kapatid nila, ay you intended to harm me, sabi niya. O, papatay nga siya eh. O, umangal lang yung panganay, yung si Judah. Hindi, pwede kanya yan. Napatayin natin yan. Ibinta na lang natin yan. O, ay ang hirap ng dinanasan, hindi ba? Bininta siya eh. O, pero naging prime minister siya ng Ehipto. Ayan po ano. At doon nga, kinuha niya yung mga kapatid niya kasi nga wala nang makain eh. Bumibili ng bigas ay nakilala niya agad. Nakilala niya. Ngayon ay balik-balik bibili hanggang sa nagpakilala na siya. Nagpakilala na siya. Ayun ano. Yung po ang kwento dyan. Kaya tama yung sinabi niya, you intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many people. Ayan po ang sinabi niya. Pero ang gusto ko pong sabihin dito, yung mga katarantaduhan na ginagawa ng mga tao na alam natin na umaangal na tayo, hindi ba? Katulad yung mga korupsyon na yan, yung with impunity na yan. At iyan nga, yan si Bongbong Marcos, ginawa nilang presidente, hindi ba? Ay simpre, ang daling dayain po niyan eh, dahil ang bumibilang po ay yung machine eh. Kaya nga ang nilalakad ko po dito, dapat sa susunod na eleksyon ay ang bibilang mano-mano. Tao na talagang bibilang. Pag may bilang na, may witness na i-record na, pwede nang ipadala ng electronic file. At ang napansin ko po, simula nung bata ako, ang nahihirapan lang kasi mag-transmit ay yung yung papunta sa itaas eh. Pero po yung bayan, mabilis. Yung buong bayan, ang bilis. Gabi lang alam na eh. Alas 10 ng gabi alam na eh. Ang resulta. Kung minsan, alas 8 pa lang eh. Alam na ang resulta doon sa bayan. At doon sa mga presinto. Ngayon, pwede ang presinto
mag-transmit na yan. Pwede na. Pero kailangan ang bibilang mismo mga tao. May witness. Yung mga teacher, mga board of canvasser, hindi ba? Ay paano mo ang sertipikahan yan na walang kalukuhan yan kung hindi naman ikaw ang bumilang? Hindi ba? Adi, katangahan na yan, hindi ba? Kaya ang nilalakad ko dito ang bibilang yung dati mano-mano o yung manual counting, hindi machine. O ayan ano. Pero nga ay hayaan na natin, ay ganyan na. Hindi ba? Nanalo si number 1 si Robin Hood Padilla, hindi ba? O tapos ang number 1 ngayon ay sino ba ang number 1 ngayon? Basta hindi si Bungo. Hindi ba? Paano mangyari yan? Ay isinusuka lang ng tao yan si Bungo? Hindi ba? Paano manalo yan si Marcolita? Ay makatsay na yan? Kaya nga ako, duda na ako dyan eh. At si Amy Marcos, bakit naihabol nila ng kwan yan? Naihabol nila ng number 12 yan? Adi, niluluko lang nila yan? Kaya nga ako, wala na akong tiwala dyan sa eleksyon kung hindi mababago yan. Pero ito at tatapusin ko na po dito ang ibig kong sabihin dito, kahit na gumagawa sila ng ganyan, sa bandang huli, ang mananaig po yung kalooban ng Diyos. Kaya ang sabi ko, baka mai-impeach talaga ito si Sara eh. Opo. Kasi nga ganyan, kung sino ang totoo, ay totoo po yung yung mga complaint eh. Hindi nga niya maipaliwanag kung sino yung Mary Grace Piatos na yan eh. Hindi ba? Na binibigyan ng pira, hindi ba? Ay kahit na po sabihin nila na lahat namang gumagawa niyan ay hindi kayo ang nahuli eh. Hindi ba? At saka grabe na po yan. Grabe na. Kasi si Pulong Duterte ay 51 billion po eh. Hindi ma-account. Hindi ba? With impunity nga eh. Samantalang noon sila in really 100 million lang eh. 100 million nabilanggo po sa kapanahonan ni Pinoy. 3 sila yan nabilanggo. Si Jinggoy, si Bong Revilla, Jinggoy Estrada at saka si Enrile. Ay pagdating ng panahon ni Duterte, medyo naiba na naman ang hingip ng hangin, hindi ba? Napalaya sila at yung kaso iniba-iba na. Ayan po eh. Tapos sasabihin ni Jinggoy, nilabanan ko lahat. Ay oo nga, nilabanan mo, pero 15 years naman. Adi wala na, hindi ba? Baka nga yung mga witness dyan ayaw nang tumayo kasi iba na ang panahon, iba na ang kwan nila, kabuhayan nila eh. Ayaw na nilang makibaka, hindi ba? Kung noon single sila, ay baka may anak na sila, may asawa na sila, o baka nasa Amerika na, wala pati yung mga judges, baka retire na, hindi ba? Kaya yung sasabihin ni Jinggoy na, may kaso ako, pero hinarap ko lahat, ay hinarap ka niya, ay sa katagalan po niyan, dapat yan, 2 to 3 years, may resulta na eh. Ayan po pero ang nilalakad ko po dito, naniniwala po ako na ang mga tao hindi hihinto para i-impeach si Sara Duterte. Kasi nga, totoo po yung complaint. Ayan po kaya kung sino ang totoo dyan, siya ang hindi mapapagal. Samantalang yung mga bayaran, katulad niyang ganyang sa Iglesia ni Cristo, binabayaran para mag-rally. Pagkatapos ng rally, adi, salamat, hindi ba? Hindi natin alam kung 100 million ang ibinayad doon sa puno, hindi ba? Puno sa puno po yan eh. Pero after that, wala na. Pero yung mga nagrarally na ayaw sa korupsyon, kahit na every other day, pwede sila mag-rally dyan every Friday. Pwede po yan. Yan ang sinasabi ko po dito kasi nga ay nanggagaling sa puso nila. Nanggagaling sa Diyos. Kasi nga totoo. Sige po at hanggang dito na lang po at sana
sa ating pakikinig po ay dinadalahin ko po sa Panginoon, mga kababayan, mga minamahal, dinadalahin ko po na may natututunan po tayo sa ating pakikinig. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po ng marami. Salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po.